Hello po mga kapatid, muli isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Makakapakinig na naman tayo ng Word of God, makakapagbasa na naman tayo. Kaya I pray na maghawak din tayo ng ating Bible para masundan po natin yung aking isi-share ngayong umagang ito. Pero unahin natin ang manalangin para humingi tayo ng guidance, ng wisdom sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan, O Diyos. Lord, maraming salamat dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para mag-aral ng iyong mga salita. Lord, I pray na muli mo kaming samahan, turuan at gabayan, Lord God, para maging maayos yung aming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Lord, ako rin po, turuan mo rin po ako, gabayan mo rin po ako. Samahan para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, O Diyos. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito, Lord God. Naniniwala kami, kiniklaim namin na narito ka. Kaya sigurado pong tagumpay ang aming gawain ito. And I pray na bukas yung aming puso at isipan para sa aming mga matututunan at mai-apply po namin ito sa aming mga buhay at mai-share din sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli, maraming salamat po Lord. Maraming salamat Jesus. Maraming salamat Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Muli, isang pinagpalang umaga ulit mga kapatid. Bago po ako mag-start ng aking sharing, ayayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, dito pa rin po ako sa Acts chapter 13. Ano po, excuse po. Yan. Dito pa rin po sa chapter 13, pero dito na po ako sa verse 6 hanggang 11 po yung aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. At ito po ang sabi. Sabi sa verse 6, nilibot nila ang buong isla hanggang sa Papos. May nakilala silang magician dun, si Bar Jesus, na isang Jew o Hudyo. At sinabi niyang propeta daw siya. Kaibigan siya ng gobernador ng isla na si Sergius Paulus, na isang matalinong tao. Pinatawag ng gobernador sina Barnabas at Saul kasi gusto niyang makinig o makarinig. Gusto niyang marinig ang salita ng Diyos. Pero, sabi sa verse 8, kinontra sila nung magician na si Elimas. Yun ang pangalan ni Bar Jesus sa Greek. Kasi gusto niyang ilayo ang gobernador sa paniniwala sa Panginoon. Puno ng Holy Spirit si Saul na tinatawag ding Paul. Tinitigan niya yung magician at sinabi niya, ikaw, anak ka ng demonyo. Kaaway ka ng lahat ng matuwid. Puno ka ng lahat ng pandaraya at pangluloko. Hindi ka ba talaga titigil sa pagbaluktot sa lahat ng totoo tungkol sa Panginoon? Paparusahan ka ng Panginoon ngayon. Mabubulag ka at di ka makakakita sa loob ng ilang araw. Naramdaman agad ni Elimas na parang may madilim na ulap na tumakip sa mga mata niya. Naglakad siya at naghanap ng taong pwedeng umalalay sa kanya. Nang makita ng gobernador ang nangyari, naniwala siya. Sobrang bumilib siya
sa teaching tungkol sa Panginoon. Amin. Salamat sa salita ng ating Diyos. Yan ang tinuturo sa atin. Sa paghayo din ng mga taong tinawag at pinili ng Diyos, marami ring ganyan. Maraming makakasalubong, maraming makaka-encounter, o marami ring makakausap, mga kapatid, na yun nga yung maninira, dati ka lang ganito, dati ka lang lasinggo, ganyan, dati ka lang tambay, ngayon na pa-share ka ng Word of God, mga ganun. May mga, totoo ba yan sinasabi mo? Galing ba yan talaga sa Bible? Mga ganyan po. Makakaharap po natin yan. Marami. At minsan may masasabi pa sila, ano ba yung sinasabi mo? Dinadagdagan mo naman yung sinasabi. Hindi po. Nag-aaral po tayo, nagbabasa po tayo from the Bible, kung ano po yung revelation sa akin, kung ano po yung rema, yun po yung sinasabi ko. Ano po, hindi yung dagdag doon sa, halimbawa may sinabi dito sa ito nga po, sa verse 6, halimbawa, nilibot nila ang buong isla hanggang sa Papos. May nakilala silang magician dun sa Bar Jesus na isang Jew, at sinasabi niyang propeta siya. No, halimbawa, yan po ang pagkasabi talaga dito sa Bible. Tapos dinadagdagan mo na sinabi mo na propeta naman talaga siya, sabi dito sa Bible, pero wala naman sinabi. Siya lang ang nagsabi nun na siya ay propeta talaga. Ano po, siya yung nagsasabi na propeta siya. Kasi nga magician siya, nanguhula siya, yun ang sinasabi niya, kaya may kapangyarihan siya na ganun po. Pero hindi siya talaga propeta, yan ang sabi dito. Ano po, ulitin ko lang, balikan natin yung pag-share ng Word of God. Marami nga po talagang ganyan. May maninira, may babatikos, ano po, even may mga masasakit ka pang salitang maririnig. Ganyan po yun, kagaya nila Pablo, na nakasalubong nila, naka-encounter nila itong magician na to, na sinasabi nga niya na siya daw, itong sinasabing si Elimas, na siya daw ay propeta. Kaya kung ano-ano nilalayo niya itong gobernador dun sa katotohanan sa salita ng ating Diyos. Kaya nagalit itong si Paul o si Saul, no? Sabi dito. At sinabi niya, ikaw, anak ka ng demonyo, kaaway ka ng lahat ng matuwid, puno ka ng lahat ng pandaraya at panluloko. Sabi niya, hindi ka ba talaga titigil sa pagbaluktot sa lahat ng totoo tungkol sa Panginoon? Yan ang pagkakasabi ni Paul dito. Binasa ko po yan mismo. Yan po yung sinabi ni Apostol Paul dun sa magician. Tayo, hindi natin pwedeng basta sabihin yan sa tao, no? Mapapaaway tayo niyan. Pwede nating sabihin na siguro ipag-pray na lang yung taong pumapatikos, naninira, o bumabaluktot, kagaya ng sabi dito, dun sa salita ng ating Diyos, yung mga maling pagtuturo. Ano po? Dito po, makapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kung galing sa puso yung panalangin natin, dun sa taong sabihin natin na naninira, nang babaluktot ng salita ng ating Diyos, yung patungkol sa ating Panginoong Hesus, pwede natin yang ipag-pray, liwanagin ng Diyos yung kanyang puso at isipan para yung Word of God na sinishare ay maintindihan niya. At doon nga rin po sa mga nakikinig ng Word of God, dapat din tayong magbasa. Kung ano yung sinabing verse, nakapanood kayo, hindi kagad tayo basta magre-react, mga kapatid. No? Magbabasa po tayo. Kaya nga po sabi ko kanina, hawak din tayo ng Bible. At ito po yung ginamit ko ulit na Pinoy version po na aking binasa. Kaya mapapansin natin na Taglish po. Baka akala ng iba ay pinapalitan, ay binabago. Hindi po. Taglish po talaga, at medyo talagang masasabi dito na medyo mababaw po itong version na to. Kaya po ganun. So balikan nga po natin yung ginawa nito at pinarusahan nga po itong si Elimas na bulag ito ng ilang araw. Sabi nga dito, naghanap siya ng aalalay sa kanya. Dahil yun nga po, yung pagbabaluktot, yung ng Word of God, yung pagtuturo ng hindi maganda, ay merong
balik po yan. Sabihin na natin to, merong kaparusahan talaga. Doon sa bumabaluktot ng Word of God, meron po yan. May mangyayari pong hindi maganda talaga. Kaya mag-share tayo ng galing lang sa Bible. Magtuturo tayo dun sa ating mga natutunan from the Bible ulit, mga kapatid. Magpapayo tayo sa ating mga mahal sa buhay from the Bible din. Diba? Diyan tayo kukuha ng ipapayo natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, no? Tayo rin, alam ko, kayo din, mga nagsishare din kayo ng Word of God sa inyong pamilya at sa ibang tao. Dito po tayo magbabasa at kung ano yung revelation sa inyo. Dahil kayo ang nagbasa, kayo ang kinausap ng Diyos. May sinabi siya sa atin, kagaya ngayon, at yun din ang isi-share nyo sa kanila. At pag narinig din nila yun, at pag nagbasa sila, meron ding revelation sa kanila yun. Sila naman ang kakausapin. Kasi nga kahit sa amin, no, mga kapatid, nagsisharean kami ng sa group chat namin, nagsishare kami ng aming mga devotion. Iba-iba po yung revelation. Ano, kagaya po nito, 6 hanggang 11 po yung aking senior. Meron nag-share ng kanyang devotion dito sa verse 6, meron verse 7, meron verse 8, at kung nakaparehas kayo ng verse, pero makikita natin na magkaiba yung revelation. Ano po, magkaiba yung sitwasyon kasi ng buhay ng bawat tao, kahit sa inyo, mga kapatid. So, ang ating pag-aaral ay patungkol nga dun sa makakaharap natin sa paghahayag ng Word of God. Kahit mga kilalang mga kapatid, mga pastors, no, bishops, mga kapatid, sila din ay may na-encounter na mga salitang hindi maganda, may mga paninira, may mga panghusga, lahat po yan. Dahil yan ay naranasan mismo ng ating Panginoong Hesus at sinabi rin niya yan. Mararanasan din ng mga tao yan, lalo na yung mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Hesus. Mararanasan, di ba? Alam natin ang Panginoong Hesus wala namang kasalanan. Naghayag lang siya ng salita ng kanyang Ama. Nagturo siya, di ba? Nagsabi siya na tayo magsisi, tayo magmahalan, di ba mga kapatid? Yun ang kanyang tinuturo. Pero anong nangyari? Anong ginawa ng mga taong nakapakinig na to? Di ba hinusgahan siya? Sinabihan ng hindi magaganda, sinaktan at ipinapako pa sa krus, mga kapatid. Kaya ito'y mararanasan din ng mga lingkod ng ating Diyos. Mararanasan ito ng bawat isa. May masasabi talaga ang mga tao, mga kapatid. Maaring kaya sila nakakapagsalita ng ganyan. Unang-una na, hindi pa nila lubusang naintindihan ang Biblia o ang Word of God. Hindi pa nila naintindihan masyado yan. Or baka naman may pinagdadaanan sila personal sa kanilang buhay, kaya nagagalit sila, nadadamay ibang tao, o talagang hindi sila naniniwala. Kasi di ba nga sa ating bansa, sa mundo, may kanya-kanyang paniniwala ang tao. Di ba po, iba't ibang relihiyon. Hindi totoo yan, may mga ganyan sinasabi. Hindi naman siya Diyos, may mga ganyan nagsasabi, di ba po? So yan po ay mararanasan ng bawat isa. Number 1 na dapat natin gawin, manalangin, ipanalangin ng sarili at ipanalangin ng ibang tao na sila rin ay bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding patungkol sa katotohanan, patungkol sa gospel, patungkol sa salita ng ating Diyos. At sigurado pag hiningi nila yan na galing sa puso, bibigyan sila ng karunungan ng ating Diyos at ipapaintindi dito sa kanila ng ating Diyos. Kasi si Lord naman ang kikilos talaga. Hindi natin kayang magpabago ng isang tao, kagaya sa na ating nabasa, di ba? Yung propeta daw siya, itong magician, napagalitan na ni Paul, di ba po? Pero yun na nga, kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng pagbulag kay Elimas, mga kapatid. Yun ang nangyari sa kanya. Diyos ang kikilos, hindi tayo. Gagamitin lang tayo ng Diyos. Pero si Lord pa rin ang gagawa ng lahat. Dahil siya ang may kapangyarihan para bumago ng tao
para mag-ayos ng tao, ng puso, ng isipan. Even yung pamilya, kayang ayusin ng Diyos yan. Kayang hipuin, abutin ng Diyos yan para makilala siya ng lubusan, si Lord. Kaya number one nga, sabi ko nga kanina, mananalangin tayo. Yun ang ating panlaban. Yun yung ating power sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipapanalangin natin ang sarili, ang ibang tao, na sila rin ay makapakinig ng Word of God at sila rin ay maniwala rito at dumating ang time, sila rin ay maglingkod sa ating Diyos. Ulitin ko lang, sa Diyos pa rin ang lahat. Yung will pa rin ni God ang matutupad. Yun pa rin ang mangyayari at magaganap sa bawat buhay ng tao. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Yan po ang para sa akin ang sinasabi rito bilang nagsishare ng Word of God. Marami ako makakaharap. Pero dapat matapang pa rin ako kagaya ni Apostol Paul na mag-share ng Word of God. Tuloy. Yes, may pagdadaanan. No? Personally, may pagdadaanan talaga sa buhay. Maraming pagdadaanan. Pero kapit lang kay God. Pray lang talaga. Sigurado kung papakinggan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Basta magpatuloy lang tayo. Ano man yung nararanasan, ano man yung mga pangangailangan, ano man yung nararamdaman natin, sa Diyos natin yan ilapit. Huwag natin ilalapit sa ibang tao. Una siyempre kay God. No? Hindi ko sinasabi nga never na tayong lalapit, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre, una sa Diyos. Pangalawa, dun sa ating mga mahal sa buhay. Pangatlo, dun sa ating mga spiritual family, spiritual parents, di ba? Spiritual yung kapatid. Ganyan, dun tayo lalapit, mga kapatid, ha? Ulitin ko lang, una sa Diyos. Dapat una, lagi sa Diyos. Lahat pwede natin sabihin kay God. Lahat pwede natin hingin. Lahat pwede natin sabihin. At pwede rin tayong magsumbong sa ating Diyos. Sa ating mga pinagdadaanan. Sa ating mga pangangailangan. Kay Lord tayo lalapit. Alam ko, tutugon siya. Sasagot siya sa ating mga panalangin sa Kanya. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Magiging maayos din ang lahat. Lalo-lalo na sa paghayo natin. Pray dapat bago umalis ng bahay. Mag-share ka ng Word of God sa iba. Pray. Kasi hindi natin alam kung sino yung makakasalubong natin, di ba? Or sa isang Bible study, sa isang tahanan, may invite, halimbawa, baka sabihin niya na, mas marunong pa ako sa'yo. Okay lang po yun. Okay lang yun. Huwag dadamdamin yun. Huwag tayong masasaktan. O biglang may magtatanong. So, dapat prepared. Unang-una, yung panalangin nga. Yung paghingi natin ng wisdom sa ating Diyos. Yung paggabay ng ating Diyos sa atin. At yung palaging active na banal na espiritu na kaloob sa atin. Sa Kanya tayo lagi magtatanong. Di ba po? Sa pagtuturo, dapat may opening prayer talaga. Magpapasama tayo. Hihingi tayo ng tulong, ng gabay, ng protection, ng wisdom sa ating Diyos para maayos yung ating pag-aaral. Ganun po yun. Para maayos yung ating pag-share ng Word of God. Ano po? Ulitin ko lang. Para sino man yung makaharap natin, ready tayo dahil nandyan ang Diyos para tayo ay samahan, tulungan, gabayan. Ano po? Yan po yung uunahin natin. First God sa ating buhay. No? Seek first God talaga. Yan ang uunahin natin sa lahat ng bagay at lahat ng pagkakataon. Amen and amen. At yan po nga ulit ang aking sharing ngayon dito sa Acts chapter 13 verse 6 hanggang 11 po. Pwede nyo po yung ulitin, balikan at i-share nyo rin po sa inyong mga mahal sa buhay. Muli tayong mananalangin. Mga kapatid, ipagpapasalamat natin ang pag-aaral na ito. Samahan niyo po ako. Muli tayong yumuko. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Ama sa langit, muli po kaming narito at lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, Lord God. Unang-unang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Sa mga mali namin naiisip, nasasabi, nakikilos at napaplano sa buhay. Patawarin mo po kami, Lord God.
Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan simula noon hanggang ngayon, Lord God. Patawad po, Lord. Patawad, Jesus. Patawad, Holy Spirit. I pray ang bawat isa ay hindi na magkasala pa. Tuparin ang iyong mga sinasabing, yung mga utos, Lord. I pray, samahan mo kami, turuan, gabayan, proteksyonan, bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding para magawa namin ang iyong mga pinag-uutos, O God. Para makahayo din kami ng matapang, Lord God. In Jesus' name. Lord, I pray sa lahat na makakaharap namin sa mga taong kung ano yung mga sasabihin sa amin hindi maganda, Lord. I pray matuto kaming unang-una yung magpatawad. Patawarin namin siya at hindi namin siya mapagsalitaan ng hindi maganda, Lord God. Maging mabuti kaming iyong lingkod, Lord God. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa aming mga natutunan ngayon, Lord God. Ito pinaalala mo na naman na maraming makakaharap, maraming sasalungat, maraming maninira. Pero nandyan ka para kami po ay ingatan at iligtas, O God. Salamat po. Lord, pinapanalangin ko lahat ng nakapakinig na naman ng iyong salita. I pray, Lord God, na bigyan mo rin sila ng wisdom, knowledge, and understanding. At doon sa kanilang pag-share din ng iyong salita, samahan mo rin po sila turuan at gabayan, Lord, para magtagumpay din yung kanilang gawain. Lord, pagpalain mo sila lahat, pagpalain mo po kami, Lord God, yung mga pangangailangan namin, I pray, pagkaloob mo po, Lord God, palakasin mo yung aming mga katawan, Lord God. I pray, wala kaming sakit at karamdaman, ganun din yung aming mga mahal sa buhay, O God. Ingatan mo po, proteksyonan mo po, at iligtas kami lahat sa gawa ng kaaway at sa mga sakuna, Lord. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Salamat sa lahat. Salamat po dahil lahat ng nanalangin din ngayong oras na to ay pinakinggan mo at ipinagkaloob na ang kanilang panalangin, ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Muli mo po kami samahan, turuan at gabayan, Lord, sa mga susunod na araw, oras na aming pagsishare ng iyong salita. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Lord. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa Diyos, narinig niya tayo. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Salamat din sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.